Sa magandang araw sa inyo lahat mga idol. Welcome back sa ating YouTube channel, RJ Arts TV. So ngayong araw na to mga idol is may pagbibigyan tayo na isang subscribers natin, no? So yung napapansin nyo mga idol, yung last previous video natin is yung wallpaper design na pinagawa sa atin. So naipadala ko na siya ng nakaraang araw. So ngayon, may nagtanong kasi sa akin na paano ko ba daw yung barrel daw nila paiba-iba yung tama. So ngayon, may tatlong tips, may mga tips akong ibibigay sa inyo mga idol na ginagawa ko para maging accurate yung ating barrel. So bago tayo mag-umpisa mga idol, no, shout out ko lang yung mga subscribers natin diyan na si Gingkoy Vlog. Isang magandang araw sa iyo, sir. Shout out sa iyo si PBC Sharpshooter, no. Palaging nanonood ng ating mga videos. Salamat sa inyo idol sa walang sawang pagsuporta. And shout out ko rin nga pala mga idol yung mga ano diyan, yung mga silent viewers natin, no. Sa magandang araw sa inyo. So ngayon pala mga idol, tuturo ko sa inyo kung paano ako mag-set up ng bar. Actually turo na ako niyan before, pero ito may binago kasi ako doon sa mga barrel na ginagawa ko. So ngayon papakita ko sa inyo kung ano yung dapat yung gawin para magiging accurate yung ginagawa yung mga toy gun. Shout out ko rin nga pala si Sir John Texay Vlog. Isang gandang araw sa iyo, idol. Yung katanungan na to mga idol, ginawa ko tong video na to, yung pagbuo ng ating barrel kasi may katanungan dito si Sir Romulo Tapiri. Sabi niya dito, ito yung comment niya mga idol. Idol, paturo naman paano gumawa ng barrel para sa accurate. Sa akin, saan-saan lang tumatama, paturo idol. So, eto na sir, no? Papakita ko sa iyo kung anong ginagawa ko sa ating mga tugan. So, huwag na natin itong patagalin mga idol para hindi naman masyadong mahaba yung video natin. So, ito na lahat yung gagamitin natin mga idol sa pagbuo ng ating barrel. Ito yung pinaka main barrel natin is 8mm steel ball. Depende sa inyo kung 6mm ba yung gagamitin nyo. Ito yung 8mm steel ball. So kung napapansin nyo mga idol, meron siyang pinanipis ko siya dito. Kasi ang purpose niyan, diyan natin ilalagay yung magnet natin. Kahit 4 pieces lang yun, kapit na yan kasi pinanipis natin yung banda dito. Dito tayo maglalagay ng kanyang mga magnet. So ito yung ginagawa kong exhaust mga idol. Ang size nito is 1/2, no? Pag sa mm naman, nasa mga 10mm or 11 ata yung inner diameter niya. So yung pinaka inner diameter niya 10mm. Tapos yung outside diameter niya is 12mm. Pero pag bumili kayo dun sa mga may mga ibang bilihan kasi yung base nila is yung 1/2 size ang nito, yung size niya. Pero pag sa mm is 10mm, ang outer niya is 12mm. So binutasan ko lang siya dito mga idol. Tapos yung pagbutas, ito mga idol, no? Ito yung dadaanan ng pressure niya. Dito nakatapat din sa butas ng chamber. So yung butas niya is sukatin nyo yung steel ball, dapat hindi siya malalaglag. So dahil 8mm yung steel ball natin, so dapat ang butas nyo nasa mga 7.5 lang siya. So 8mm yung steel ball natin, 8mm. Yan. So dapat yung butas ng nyo, daanan ng pressure is lang. Ayan. Lang nga to 6.5mm yung pinakabutas niya. Para hindi malaglag yung bala natin dun sa chamber. So nilagyan ko nga pala siya ng tape para mas mabilis. Dati kasi, first tip pala na sasabihin ko sa inyo mga idol na ginawa ko dito sa dati kasi yung ginagawa ko 3/4 yung ginagamit ko na masking tape lahat-lahat. Pero ngayon binago ko siya mga idol, no.
So dito, maglalagay lang tayo ng tape na 3/4 na gamit. Tapos yung pagitan niya is 3 inches bawat tape. Tapos ganun pa rin dito, may mga tape na 5 yung sunod-sunod. Tapos sa pangalawang tape, ito na yung ginagamit ko mga idol. 2 inches na masking tape. Tapos itong 1/4, dito yan na ilalagay natin. Yung 1/4 size. So makikita natin yan kung paano siya binuo. No? So start na tayo mga idol. No? So una natin gagawin, ito siya mga idol, yung dulo ng 8mm, kailangan natin siyang UP-in pa-slant. So ganito yung ginagawa ko mga idol. First, maglalagay tayo ng tape. So yung una yung gagawin mga idol, 1/2 tape. So lagyan natin. Tapos isukat natin dito. Medyo kasya na siya, no? Bawasan natin ng konti, mga idol. Ganun pa rin yung ginagamit ko, mga idol, no? 4 pieces pa rin na aluminum. Yung isa pa din sa reason why nga bakit nagpaiba-iba yung ano natin, kasi yung ginagawa kasi ng iba is inner barrel, tapos ito na yung pinangsapaw nila or PVC, no? Wala siyang kasunod, kaya paiba-iba din yung takbo niyan. Yan siya mga idol, no? Kasya na siya, no? Hanggang dyan lang siya, no? Tapos ang gagawin yung mga idol, ito UUP-in natin to siya. UUP-in natin yan. Ipantay natin sa dito sa tape, ipantay natin yan. Tapos gagawin nyo, ipa-slant nyo lang siya, no? Babawasan nyo siya. Yan. Ngayon, pag medyo manipis na mga idol, pag medyo manipis na siya, saka nyo naman siya UUP-in. Papantay nyo dito sa tape niya. Ayan, ayan. Ganito yung itsura niya. Tapos linisan lang natin ng konti. So, ang purpose niyan mga idol, ayan, pag pinantay na natin siya, ang purpose niyan, eto, maglalapat pa rin siya dito sa loob para maganda yung takbo ng kanyang steel ball pag nilagyan na natin siya ng bala. So, try na natin. So, ganito yung magiging itsura niya sa loob. Ayan. Nandito lang yung ano natin. Paglagay natin ng bala, smooth lang siya, no? Try natin lagyan ng bala. Dapat wala siyang sabit. Ayan, wala siyang sabit, no? Ayan. So, pagkatapos niyan, pwede niyo siyang lagyan ng super glue or shoe glue. Okay lang to kaya pang set up ng barrel, ganitong shoe glue.
Yan siya. Tapos, lagyan natin. Ito din. So, ganyan yung magiging itsura. Yan. Dito na yung pinaka-exhaust natin. Ayan siya mga idol, no? Ayan siya. So, after nyan, pag natuyo niya, saka natin lagyan ng magnet. So, ito pala yung magnet na ginagamit ko mga idol. Yung ang size pala nito is 2x6. 2x6 ang sukat nito. Mabibili nyo to sa mga online shop, no? Like mga Shopee. So, 4 lang yung gagawin natin or lalagay natin. Tapos, kukuha tayo ng 1/4 na tape. Tapos, ilagay natin. Then, ilagay natin dito. So, higpitan nyo lang mga idol, no? Pagkakalagay. So, ayan na siya mga idol. So, yung bala natin, nandito lang siya. Dito yung pressure niya, labasan ng pressure. Yung bala natin, nandito lang. Ayan siya. So, ang gagawin natin ngayon mga idol is lalagyan natin to ng tape. Lagyan natin siya ng tape. So, ito first tape na ilalagay natin itong uno na tape, no? Yan yung una-una natin gagawin. Tsaka natin to ilalagay sa next na pang doble natin sa barrel. So, yun yung unang tips na maibibigay ko mga idol. Ito yung gamitin nyo na tape, yung 1 inch yung size niya. Tapos, susukatin nyo lang dito. Pangalawang tip, mga idol, tips na maibibigay ko sa inyo is, kapag naglalagay tayo ng tape dito sa ating mga barrel or sa ating inner barrel, dapat yung pagkakalagay natin, smooth lang siya, no? Yung walang masikip. Kasi, pag may masikip dyan, dapat ganito lang siya eto, medyo masikip siya. So, kailangan natin siyang bawasan. Yung ano lang talaga, fit lang talaga. Yung pagkakaano natin, pagkakalagay, no? Yan, ayan. Ito. Sakto na to. Dapat lahat yan, yung pagkakalagay natin ng tape, ganyan lang siya higpit, no? Para, kasi ang mangyayari yan, my idol, pag ganito lang siya kahigpit, tapos dito may mahigpit pa siya, sobrang higpit, yung barrel natin, para siyang, parang alon ba? Straight, tapos gumaganyan. So, dapat, ganito lang, no? Yung smooth lang talaga siya. Lahat ng mga tape yan, walang masikip. Dapat sakto lang talaga yung pagkakalagay ng mga tape natin. So, punayin natin to ng tape mga idol. So, 3 inches yung lapad niya. Yung pagitan ng ating mga tape, bawat isa.
ganyan dapat yung lalagay nyo. Para maganda yung takbo ng bala nyo mga idol. Kasi wala kasing groove tong ating mga laruan. Hindi siya katulad ng mga PCP talaga. Mga barrel ng mga PCP. Yan siya. Smooth lang siya. Yan. Katulad yan. Dapat ganyan lang siya ka-smooth. Yun yung pangalawang idea natin na ma-share ko sa inyo mga idol. So, higpitan nyo lang, no? Ang pagkakalagay ng tape. Huwag masyadong madaliin. So, ganyan ka busisi gumawa ng barrel. Pagkakalagay mo ng tape, sukatin mo na naman. Kaya tiyaga lang, mga idol. Patience is the key. Oh, medyo mahigpit pa siya, oh. So, bawasan pa rin natin yan. Bawasan natin. Dapat katulad ng kanina, yung dito. Smooth lang siya ipasok. Ayan, ayan. Okay na yan. Ayan siya, maganda siya. So, ayan na siya mga idol, no? Nalagay na natin yung mga tape. May limang sunod-sunod yan. Ayan siya. So, papasok natin to dito sa 1/2 na size na aluminum, yung kasunod. So, ang gagawin nyo ngayon mga idol, bago nyo siya ipasok tong inner barrel natin dito sa 1/2, lalagyan nyo muna siya ng oil. Kahit anong oil mga idol, basta wag lang use oil. So, ang purpose niyan, para mas mabilis natin siyang ipasok sa loob at smooth lang siya kasi lalagyan pa natin to ng super glue sa loob. Para hindi yun magbabibrate sa loob. Pag pinutok natin, pag dumaanan yung bala dito, wala siyang vibration kasi nakadikit din dito yan sa 1/2 natin na aluminum. So, yan yung pangalawang ginagawa ko mga idol. Yung pangalawang tips na maibibigay ko, lagyan niyo siya ng oil, tapos lagyan niyo siya ng super glue pag naipasok na natin yun sa loob. So, parang ganito. Pero dapat mga idol, no, dapat mabilis yung kamay nyo. Parang ganyan. Kasi, pag medyo maano yung kamay nyo, didikit yan sa loob kasi lalagyan natin ng super glue eh. So, dapat ganito lang ka-smooth, no? Yung pagkakalagay nyo. Yan. Wala siyang sabit. Wala siyang may mahigpit dito or dito maluwag. Wala. Dapat fix lang talaga siya. So, lalagyan natin ng super glue. So, mabilis lang to mga idol. Mabilisan lang. Para hindi tumigas yung super glue natin. Tapos, pasok natin siya dito. Ayan siya. So, ayan. So, ipasok na natin mga idol. Yan siya. Wala siyang, hindi siya maalog. Walang vibration. Kahit pupuk-puk natin yan. Kasi nga, may super glue siya sa loob. So, ganun din yung gawin nyo dito mga idol. Lagyan nyo rin siya ng lagyan nyo siya ng oil. So, after nyan, ito naman, yung kasunod nito, lagay natin dyan. So, ang size pala nito, mga idol, is 5/8, no? Yung size ng aluminum. Ito rin yung ginagamit ko sa mga bolt action natin. So, hindi ako gumagamit ng PVC kasi nasusunog yung PVC. Yung pinaka inner barrel naman ito, mga idol, is nasa ano na siya, 12.5 mm. Yun, 13 pala. 13 mm yung pinaka inner barrel niya. Tapos, yung pinaka outer niya is nasa 15 mm. So, lalagyan natin to ng
super glue, no? Or tape mo, yung ano po wala, oil muna yung ilalagay natin. Tapos pasok natin to. Dapat ganun din dito mga idol, no? Wala siyang medyo mahigpit. Smooth lang talaga. Pagkakalagay dapat. So, ganyan yung magiging itsura niya. So, lagyan muna natin to ng super glue. Lahat yan mga idol, lagyan natin. So, dapat talaga mabilis yung mga kamay nyo sa pagpasok para hindi tumigas yung ano natin, super glue. Yan siya. So, dito, ano ko lang talaga dito, hanggang dito lang yung pinakasapaw natin, pinakadoble natin, kasi lalagyan pa natin to ng, pupunin natin to ng epoxy para siguradong hindi gagalaw yung pinaka-inner barrel natin. So, after nyan, lagyan natin ng super glue dito. Ayan siya. Tapos ito, lagay natin siya dito. So, lagyan muna natin to ng tape mga idol. Dito banda. So, lalagyan natin ng tape. So, gagamit tayo ng 1/4 na tape para dyan. So, ayan na siya. So, ngayon, lalagyan natin ng super glue. So, ito pala is 3/4 yung size nito, my idol. Parang 20 mm din siya sa PVC. So, lagyan pa rin natin siya ng oil, no? Para mas maganda yung pasok ng barrel natin. Tapos, try natin kung may sabit ba siya, wala. So, wala naman. So, hanggang dito yan siya. Hanggang dito. So, lagyan din natin siya ng super glue. So, ipasok natin mga idol. Ayan. So, ayan na siya mga idol, no? Ipasok na natin. So, ganyan lang mga idol, yung ginagawa ko sa pagbuo ng barrel. Yan siya, wala siyang vibration. Tapos ito, nakagitna talaga siya, gitnang gitna. Yan siya. Yan siya mga idol, no? So, lagyan natin siya ng super glue dito. So, itong bakante na to mga idol, lagyan natin siya ng epoxy dito sa loob. So, yan yung ginagawa ko mga idol sa pagbuo ng barrel. So, tetest muna natin yung kanyang magnet. Kalimutan yung test kanina. Ayan siya. Kumapit na yung magnet natin.
Yan, hindi siya mahuhulog. Pero pag nilakasan natin, tsaka pa yan mahuhulog. Yan siya. Yan. So, ganun lang mag-set up ng barrel mga idol. Ganun lang kasimple. So, dapat tsagain nyo lang kasi napaka mabusisi din siyang gawin. So, kung gusto nyong magiging accurate yung barrel nyo, gayahin nyo lang to. So, yun lang mga idol, no? Yung tips na mabibigay ko. Una, gumamit kayo ng sa inner barrel. Ito yung tip, masking tip na gamitin nyo, 1 inch. Tapos, sa mga pang doble nyo, ito na yung 2 inches yung gagamitin nyo mga idol. So, yun lang mga idol, yung mga ginagawa ko. Ito pala mga idol, may share pa lang ako dito sa inyo. Ito pala yung ginagamit ko sa pagkakat ng mga aluminum. Lalo na paggabi, no? Ito yung ginagamit ko kasi pag gabi, grinder, maingay kasi. So ito, hindi siya maingay. Papasok mo lang siya dyan. Tapos paikot-ikutin mo lang. So yun lang mga idol, no? Sana po ay nasundan ninyo at gustuhan nyo ang video na to at nakatulong po. Salamat po. God bless po.